Tiny, matalas na sinabi na ang mga freak na ito ay nagsisikap na sumipsip ng spiritual na bato upang lumikha ng mga taong nagiging beast. Napagtanto niya na ang batang ito ay isang wolf. Ang espiritu ng wolf sa likod niya ay galit na naglabas ng mga ngipin, na nakatingin sa ibaba ng nagbabantang. Tanong ni Tiny sa kanya, may lumikha ba nito? Sinimulang iling ni Wolf ang kanyang buong katawan at ibinulong sa arena na labis siyang nagsisisi. May napansin si Tiny na kakaiba sa gilid at matalim itong tinignan. Ibinuko ng espiritu ng Wolf ang bibig at nilapitan si Wolf na nagbabantang aatake. Hinarang ni Tiny ang daraanan niya ng isang matalim na paggalaw at inutusan siyang huminto. Nagpreno ang espiritu ng Wolf gamit ang mga paa sa harap nito. Iniabot ni Tiny ang kanyang kamay at sinabi na ang freak na ito ay dapat magdusa ng maayos bago siya mamatay. Itinikom ng espiritu ng Wolf ang bibig nito at maingat na tumingin sa gilid. Nagtatakang tanong ni Tiny, naiintindihan ba niya? Inamin niya na nakakagulat ito. Hindi niya alam na siya ay predisposed sa spiritual mage. Naalala muli ni Tiny si Astina, na nagtanong sa kanya kung interesado ba siya kung ang isang tao ay maaaring maging isang spiritual magician. Sinabi niya na ito ay posible kung siya ay may dalisay na kaluluwa at isang disenteng halaga ng mana. Nag-isip tuloy si Tiny, napakamot sa ulo at tumingin sa ibaba at sinabi ni Astina na inosente ang mga bata para dito. Bumalik sa alaala si Tiny at sinabing may sinabi si Astina. Aniya, sa kutob niya na ngayon ay bata pa lang siya ay agad siyang tumutol. Bumalik sa nanginginig na Wolf. Hindi siya sigurado na inosente siya. Dagdag pa niya sa mas mahinang boses na hindi naman siya inosente. Ang espiritu ng Wolf ay masunurin, ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang iling ang kanyang ulo mula sa gilid hanggang sa gilid. Napatingin sa kanya si Tiny na nagtataka at nag-isip ng tunog. Ang espiritu ng Wolf ay ikiling ang ulo nito patungo sa kanya, ibinaon ang ilong nito ng direkta sa noo ni Tiny. Natigilan si Tiny sa pwesto, natigilan, Anya. Sabi ng espiritu, nang alisin niya ang spell ay pumasok si Tiny's mana sa kanyang spirit stone. Nagsimulang maalala ni Tiny ang mga kamakailang pangyayari at idinagdag na lahat ng ito ay napuno ng mga chips ng spiritual na bato. Tanong niya, yun ba? Bakit sila nagkakaintindihan? Ang espiritu ng Wolf ay umiling mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sang-ayon dito ay tumingala si Tiny at nagtapos sa pamamagitan ng pagtatanong, maaari na ba silang gumawa ng kontrata ngayon? Ang espiritu ng Wolf, muli, ay umiling ng positibo, sumang-ayon dito, ngumiti si Tiny, iniabot ang kanyang kamay at sinabi na ito ay mabuti. Niyaya niya agad itong gawin. Naalala ni Tiny na ang mga espiritu ay hindi nangangailangan ng patuloy na atensyon tulad ng salamangka. Hanggat sinusuportahan ng mana ang kanilang pag-iral, tutulungan nila ang karamihan sa mga espiritu na maging mas malakas upang itugma ang kanilang mage. Kaya naman isa si Astina sa 10 dakilang kabalyero ang espiritu ng Wolf na agad nagsimulang tumahol ng galit. Tiny made a thoughtful sound and asked a question, may request ba siya? Nagpakita ng ngipin si Wolf at makahulugang tumingin sa harap. Kumunat ang noo ni Tiny at napagtantong humihingi ito ng paghihiganti para sa kanya. Hinuyam niya ang kanyang kamao at nakangiting sinabing simple lang, papatayin niya pa rin ang lahat ng nauugnay sa demons. Tumahol ang espiritu ng Wolf na parang nagpapasalamat sa kanya. Inabot ni Tiny ang isang kamay sa kanyang balahibo, hinaplos ito ng ilang beses. Ang huling yugto ng pagtatapos ng isang kontrata sa espiritu ay ang pagsang-ayon sa mga alituntunin ng magkakasamang buhay. Kasabay nito, ang blue shell ng Wolf ay unti-unting umiwalay sa kanyang katawan at umangat paitaas. Tanong ni Tiny, ano ang dapat niyang itawag dito? Yumuko siya, nagpagpag ng paa si Wolf at sinabing pipili siya ng pangalan para sa kanya na gusto niya. Sinabi ni Tiny na siya ay isang lunar wolf. Tumahol ang lunar wolf bilang pagsang-ayon. Lumingon si Tiny sa umiiyak na wolf at tinanong ang tanong, ano ang dapat nating gawin sa kanya?
Nagpatuloy si Wolf sa paghingi ng tawad sa arena. Tiningnan siya ng Lunar na Wolf na may hindi nakukuhang galit. Sinabi ni Tiny na hindi siya makapaniwala na may lumikha ng isang beastman gamit ang isang spiritual na bato. Kung tutuusin sa lakas ng demonic strength na taglay nila, dapat silang mga tagasunod ng demonyo. Ito ay mga tagahanga na tumalikod sa Diyosa at sumamba sa lahi ng demonyo. Inilagay ni Tiny ang kanyang kamay sa kanyang baba na nag-iisip at naisip na sila ay nagdulot ng napakaraming problema, bago pa man dumating ang hukbo ng Demon King. Dagdag pa niya, nasa labyrinth siya noon kaya hindi niya alam ang detalye. Humingi muli ng tawad si Wolf sa arena. Sinipa siya ni Tiny sa tagiliran na ikinatumba niya. Sinabihan siya nito na tumahimik. Tanong ni Tiny, binigyan ba siya ng mga tagasunod ng demonyo ng spiritual na bato? Pinulupot ni Wolf ang buong katawan sa sahig at muling bumaling sa arena. Napagpasyahan ni Tiny na siya ay ganap na wala sa kanyang isip. Agad niya itong tinawag at inutusang magkamalay. Ang Lunar na Wolf ay tumayo sa ibabaw ng Wolf at nagsimulang umungol ng may pananakot. Natakot si Wolf, tumangala sa gulat. Muli niyang sinimulan ang pag-alog ng buong katawan at muling nagtanong, Wolf ba ito? Tanong ni Tiny sa kanya. Nasaan ang mga nagbigay sa kanya ng spiritual na bato? Nagsimulang magtakip si Wolf ng kanyang mga kamay at sinabing tahimik na nagtanong ang kanilang organisasyon, si Tiny. So nakakapagsalita na siya, mas malakas niyang tinanong, saan matatagpuan ang kanilang organisasyon, at ano ang ginagawa nito? Nagsimulang sumandal si Wolf sa kanyang mga kamay at sinubukang bumangon. Siya ay nagsimulang umubo ng malakas at sinabi sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin na sila ay tumingin siya sa ibaba na may nakakabaliw na tingin, at idinagdag na hindi nila sila pakakawalan. Test subject lang siya. Si Wolf ay patuloy na tumingin sa ibaba ng mas baliw at sa isang abnormal na ngiti, ay bumulalas na sila ay napakalakas. Biglang sumabog ang ulo niya. Itinaas ni Tiny ang kanyang mga kamay, sinusubukang protektahan ang sarili mula sa pagsabog na ito. Napatulala siyang tumingin dito. Sinukli ni Tiny ang kanyang kamay sa kanyang buhok at nagmumura. Nagtanong, nakatulong ba sa kanya ang isang spell para hindi siya makapagsalita ng hindi kailangan? Bumagsak ang katawan ni Wolf, at nagsimulang mamuo sa ilalim nito ang isang malaking pool ng dugo. Ipinalagay ni Tiny na narinig niya ang isang bagay na katulad sa nakaraang buhay. Naalala niya kung paano sa kanyang nakaraang buhay, galit na sinisigawan siya ni Wolf na darating ang organisasyon para sa kanya. Naisip tuloy ni Tiny na ang tinutukoy niya ay ang kanyang mga kampa na nanatili sa unang palapag. Idinagdag niya na sa kanilang nakaraang buhay, hindi nila alam na si Wolf ay isang beastman. Pagkatapos ay pinag-cruise ni Tiny ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at galit na sumandal sa kanya. Nagtatanong, dapat ba niya itong saktan ngayon o pagkatapos niyang sabihin ang lahat? Ang lalaki pagkatapos ay pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa panalangin, nakatingin sa kanya sa takot. Napatigil sa pag-alala si Tiny. Hinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, okay. Dagdag pa niya, hindi siya dapat isipin. Tumingin siya sa gilid, napansin niya ang isang maliwanag at kumikinang na bagay sa loob nito. Sinabi ni Tiny na may ibang bagay na mahalaga sa kanya. Kinuha niya ang bangkay ni Wolf sa kanyang mga kamay at sinabing, dapat ba niyang ibalik ang kinuha niya? Sa sumunod na sandali, buong lakas niyang itinapon si Wolf sa dingding. Sa susunod na sandali ay sinira ito ng bangkay at nakahiga sa mga durog na bato. Mayroong isang hatch na bakal sa dingding na may espesyal na mekanismo ng pabilog upang buksan ito. Naisip ni Tiny na ang Sword Emperor ang makikinabang sa impormasyong nakuha niya rito. Nagpasya siyang sabihin sa kanya kapag may pagkakataon. Tumingin siya sa bakal na hatch at sinabi na alang-alang sa dati niyang kasama. Itinaas ni Tiny ang kamay ni Wolf, isinandal ito sa asul na butas dito. Pagkaraan ng ilang oras, bumukas ang hatch. Lumapit dito si Tiny na may nakakalokong ngiti at sinabing, hindi, para ito sa tiwala ng kanyang magiging kasama.
Tumayo si Lunar Wolf sa likuran niya, sinisilap ito ng mabuti. Sa pagkakataong ito, inabot ni Tiny ang singsing na nakapatong sa pulang unan at sinabing kunin din niya ito. Ito ay isang singsing na gawa sa ginto kung saan sa gitna ay isang agila na may nakabakaka na mga pakpak. Sabi ni Tiny, Valencia family ring ito kanina. Nakangiting yumuko si Chloe Von Valencia at nagtanong, ano ang pangalan niya? Si Tiny, na may nanginginig na boses, ay isinandal ang kanyang mga kamay sa aspalto at sinabi ang kanyang pangalan. Ipinatong ni Cole Ivan Valencia ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod at muling nagtanong, siya ba si Tiny? Sa isang palakaibigang ngiti, sinimulan niyang tanggalin ang gintong singsing sa kanyang kamay at sinabing ito ay may kaakit-akit na pangalan. Idinagdag niya na bagay ito sa kanya. Ang knight sa likod niya ay maingat na lumingon sa gilid. Inilagay ni Chloe Von Valencia ang singsing sa mga kamay ni Tiny at sinabihan siyang kunin ito. Idinagdag niya na dapat niyang hanapin siya mamaya, dahil maaari niya itong tulungan. She asked him a question, kilala ba niya kung sino siya ngayon? Hinawakan ni Tiny ang singsing sa kanyang mga kamay, tinitigan ito ng mabuti, at sinabi na ang kanyang pagmamahal sa kaharian ng Aslan ay alam na maingat na tiningnan siya ng kanyang Lunar Wolf. Ipinakilala muli ni Tiny si Chloe Von Valencia. Siya ang bunsong anak na babae ng Sword Emperor Asgard Von Valencia. Siya ang kilala sa kanyang mabubuting gawa, kung saan tinawag siyang anghel. Madalas tumulong si Chloe Von Valencia sa mga matatanda. Ipinalagay ni Tiny na dapat ay 16 na siya. Ngayong nasa hustong gulang na siya, may tradisyon na ang pamilya Valencia sa edad na ito ng paglilibot sa kanilang mga ari-arian. Sumakay si Chloe Von Valencia sa isang karwahe na dumaan sa mga taong nagtatrabaho sa bukid na kumaway sa kanya bilang pagbati. Mayroon ding mga tradisyon ng pagdadala ng mga bulaklak sa bawat templo at pagpapakilala ng sarili. Naisip ni Tiny na ito ang dahilan kung bakit sila nagkita sa Red Light District, na inilarawan sa mga dokumento bilang ang pinakaliblib na lugar sa Duchy. Muli niyang naalala kung paano ito tumayo sa ibabaw niya. Napatingin tuloy sa kanya si Tiny na may disguised hope. Sa dati niyang buhay, hindi niya ibinalik ang singsing dahil naghiganti siya. Maya-maya ay hindi na naalala ni Tiny. Itinaas niya ang singsing, na may nakasisilaw mula sa papasok na liwanag, at naisip na ito ay naging mas mahirap para sa kanya upang makakuha ng suporta. Inilagay ni Tiny ang singsing sa bulsa ng kanyang pantalon at naisip na sa pagkakataong ito, iba na ang lahat. Idinagdag niya na sa isang singsing, mas madaling harapin ang Emperor gamit ang isang espada. May boses na nagtanong, at nasaan ang tanggang ito? Lumingon si Tiny sa boses sa sirang pintuan. Napangiti siya ng mapakla at naisip na nasa tamang oras na sila. Nakatalikod si Rom. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao ng maingat, fully armored ang buong katawan. Naglakad siya ng may kumpiyansa na mga hakbang sa bulwagan kung saan nakahimlay ang mga bangkay. Tiningnan niya ang isa sa mga katawan na nakayuko ang binti, at sinabing hinawakan siya ng mga binti at inikot. Maingat na inilibot ni Rom ang paligid at may kumpiyansang sinabi na ito ay gawa ng may-ari ng mana. Pinag-isipan niyang tanong, tuluyan na bang binaligtad ng bata ang lahat dito? Ang mga lalaking nasa likuran niya ay bumulalas ng may pag-asa ng kaligtasan na oo. Idinagdag nila na ito mismo ang kaso. Nag-isip si Rom. Sinabi ng isa sa mga lalaki na, sa tulong niya, haharapin nila siya ng napakabilis. Galit na tumingin sa kanila si Rom, tinawag silang mga tulala. Sinabi niya sa kanila na huwag lumampas sa mga ilegal na sangkap. Iniharap ng isa sa mga lalaki ang kanyang mga palad sa takot at napabulalas na hindi yun ang punto. Sinipa siya ni Rom sa dibdib ng buong lakas at sumigaw na ganito ang tingin ni Wolf sa kanyang mga nasasakupan. Natamba ang lalaki. Si Rom ay ang kapitan ng bantay ng panlabas na kuta ng mga pumupuno.
Ipinagkibit balikat niya ito at nag-isip, okay, idinagdag niya na maaari itong gawing dahilan para itaas ang kanilang buwis.